ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:34 sa aga. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway isang gabi antes. Bagong nga pagnaon. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw Punaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sa ang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program sa buong adlaw sa Lunes, November 24, 2025. Kumusta ang inyong sining adlaw? Pati ko kuno, suspendido ang klase sa aton nga mga eskwelahan diri sa may syudad sang Iloilo. Sa iban man nga lugar sa bahin sang Negros Occidental may suspension man sang klase. Kay si Verbena, Abi, ari na sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang iyang daw ruta niya, daw puro parihos to kay Kwan, kay Bagyong Tino. Kwan naman kita preparar naman kita. Para nga malesen gawa no ang posibilidad sang kahalitan nga mahimo dalon ni Verbena sa Philippine Area of Responsibility kay santo sa projection sa pag-asa nga yara sa kalalauran na subong si Verbena kag about to approach sa aton siniyang area dirigit sa may Visayas. Actually ang Iloilo ara na sa signal number 1. May mga suspension sang biyahe sa mga motorbangka ipalayag ta na karon kun diin nga mga areas Sa imong kahagayong matatugang dilipat. Ang imong nasupat, malapor sila na ang dugan ko inday. May update man kita karon sa Iloilo City Hall kay may arasing flag ceremony nga ginhiwat ang Iloilo City Government. Kay kun anong mga announcement sa aton siniyang city government may kantanan sa sining nagapasulod nga Bagyong Verbena. So mga tinihon ko ako nato nanay ang report ni Marian Grace Eranieta ang mga programa may kantanan sa kampanya kontra VAUC no and VAU kampanya sa proteksyon sa aton siniya nga mga kababaihan. Kaunta sa balita ni Marian Grace Eranieta. Yan, good morning. Jen, good morning. Minanaytuhay nga aktibidad nga nakalinyada ang aton nga Iloilo Provincial Government para sa pag-umpisa sang 18-day campaign to end violence against women o CONVAO. Humalin ini Jan Buwas no November 25 to December 12. Sa November 25 Jan mag-uumpisa ang provincial government sang ilang kampanya or 18-day campaign against VAU or to end VAU. Magkapakita man sa suporta ang aton gobyerno provincial sa kampanya pinagi sa pagsuksok no sang orange nga panapton sa November 28
December 5 kag December 12. Hiwato naman dyan no, ang alalay si babae nga isa ka free legal advice sa mga naka-eksperyensya sa pagpang-abuso kag gender-based violence. Miara man dyan nga hiwaton nga manggad sang sosyudad Kalipi Entrepreneurship Forum sa November 26 sa November 28 may araman sang public forum nga Living Free Building Comprehensive Strategies to End Violence Against Women sa UPV Auditorium sa December 9 orientation mo sa Safe Spaces Act for chief sa mga hospital kag medical doctors. According dyan sa aton nga Philippine Commission on Women, ang kasingki batok sa mga kababaihan nagapabilin nga isa sa pinakamalapnagon kag pinakamadalom nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarong sa bugos nga kalibutan. Isa ini dyan no sa nagapakita ini sang systemic gender inequality, pag-reinforce no sa mga malaing nga social norms kag diskriminasyon kag hindi balance nga power dynamic sa bugos dyan nga kalibutan. Halos isa sa 3 ka mga babayi ginabanta dyan 736 million ka mga babayi nga nagaedad 15 years old pataas ang naga-eksperyensya sang physical kag o konseksual nga kasingki sa ila kabuhi nga masami dyan no sa kamot pa sang ila mga kakilala o kung kaupod. Alarming pagid dyan no nga kapin 640 million ka mga babae ang nagaantos sang intimate violence kag ang epekto sa dyan na balaan naton nga aside no sa physical kung sila ang ginasakit ang emotional no nga epekto sa lawas ang isa ka babae dyan. Ti kuan gid kita diri sa Iloilo, especially Iloilo Provincial Government, nagapanawagan gid nga suportahan nato ng ini nga campaign. Actually hindi lang in 18-day campaign, kundi all throughout the year ang protection sa aton sini nga mga kababayenhan nagaumpisa sa edukasyon gid ni. Kay kung educated ikaw kag balaan mong imong kinamatarong, kabalo ka kung ano ang mga violations sa ginhimo sa imo, anong mga opportunity, mga rights nimo nga makaprotect sa imo. Importante nga mahibaluan ina kag matudlo samtang bata pa ang isa ka bata nga babayi no para nga later on kabalo siya mag-defend sa iya sini nga kaugalingon kag kun ang aton nga lokal nga panguluhan naga-take sang effort gid para nga maduso ini. Hindi ta pagkalimtan nga nagaumpisa ini sa family. Ang pamilya gid amo ang basic nga magatudlo sang kinamatarong sang ilang mga members ng family nga mga kababayenhan. Amo na gani yan nga may babayi ka nga programa kita. Kaya mo na ang aton nga gusto i-promote for protection sa aton nga mga kababayenhan. Yes, correct na dyan, no? Kita diri sa Radyo Pilipinas Iloilo na may ara kita programa babae ka kung sa diin aside no sa pag-highlight naton sang mga experience sa mga babae, we are also highlighting no sa ilang kadalagan bilang mga babae kag syempre sa bulig man no sa nga pila ka mga kaangay nila nga babae kag sa ilang man nga mga partners kag sang komunidad. So ang tema naton dyan no, United for a Vow Free Philippines. Amo ni siya ang tema naton halin sa 2022 to 2027. So kabay pa kita no kung mga nagasuffer kita dira sa pang-abuse no or kita mismo experience so, sa pang-abuso. Always gid dyan gid na-emphasize nato no diri sa Radyo Pilipinas Iloilo nga ang aton no nga gobyerno nagabulig ang kinahanglanan diri dyan no is for us to speak up no or to speak out no kung ano man ang aton nga mga experiences or mga abuses nga napangatubang or na-eksperyensyahan. Mabugat gid yung penalties niya sa mga sa mga ibang mga nag-abuso sa kababayenan naton. Bisan pa nga sa mga mag-asawa, may mga ginasakit nilang ilang mga partner kabataan nila. Dako ang penalties niya mo nang i-remind naton ng mga kuturan nga likawan ang mga kasubong sini nga mga sitwasyon no. Yes. Kag naga-promote kita sa mga babae, speak out na kamo kag hindi magkahadlok. Dependihan ang inyo siniya nga mga kinamatarong. Madamo ko salamat yan sa imo sini nga balita. Report gikan sa Iloilo Provincial Government para sa Bagong Pilipinas, Marin Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bugos gid ang suporta sa aton sini Iloilo Provincial Government sa mga aktibidad sa sining 18-day campaign to end vow. Wala na nabot silingon nga pagkampanya sang 18-day end na ang mga violence against women. Hasta yang nagatiyaw ang kalibutan ang mga insidente nga naga-involve may kaangtanan sa pag-abuso
sa aton kababayan, hindi lang diri sa Pilipinas, kundi ini siya nga problema global ni. Okay lang kita diri sa Pilipinas nga kalabanan subong sa mga kababayan bisan pa mga kabataan kinatudlo sa aton sini nga mga bulutuan ng ilang mga kinamatarong. Ano na lang tong mga ang mga kababayan sa ibang nga lugar, sa ibang nga kontinente nga deprived sang ilang nga mga kinamatarong, hindi gani ka eskwela, hindi gani ka pagwa sang ilang itsura, ara ka lang gid sa balay. Muna nga importante gid ang pag-educate may kang tanan sa women's rights. Ngati subo nga matamat na ini nga diri sa Pilipinas matamat na nga exposed gawa aton nga makababaynhan bisan sa workforce daw parihos na gawa yang capabilities ang sang babae ug lalaki sang una ti more on gid ang mga workers gasalig sa lalaki kung ikaw ang lalaki breadwinner ka sa sulod sang imo nga panimalay. Pero sa subong kita naton nga ang mga career daw kadamo sang opportunity nga ginaatubang kag nagabukas sa aton sini nga mga kababaynhan. So muna ang leading part sa pag-end sang violence against women, una is ang aspects ng education, pagibalo sang imong rights kag pag support sa ila sini nga mga career. Idamo kita sa mga stories susubong iya sa mga excel sa ila siniya nga mga nagkalain-lain nga fields, mga advocacies nila ang aton sini nga pila ka mga kababaynhan. Suportahan naton iniya. Inday, sa dukan ko ka panalaytay, kung mamo sa akon nga tunay, ako sa imo nalipay. Sa imo panglakap, mata ko kamudlat. Sa imo kagayon, mata ko kapilipat. Ang imo nga supat, malapor sila na. Ang dugan ko inday. Kay galing akong May arasing ginapatigayon nga flag ceremony sa Iloilo City Hall kag kwaon ta pinakaulihing nga mga updates dito sa kay Emma Rose Santiago do. Good morning. Diyan, ano ba natin ang mensahe ni Mayor Raisa Trenya subong sa flag raising ceremony sa Iloilo City Hall? Sa kailangan. May sa flag raising Pagbulan kita ang mensahe ni Mayor Raisa Trenya, alang-alang gid. Pero ang iya kagina nga mensahe, ginahatag niya antes ang ginhiwat nga signing sa Zonta Iloilo City o ng Iloilo City Government bilang kabahin para sa 16-day campaign towards campaign against violence against women. Kapag walang kitchen, sinabaganin ako medyo mag-ahot rin subong kay nag-sinaga pasulod ang mga empleyado sa Iloilo City Hall kay bago lang nagtakot ang flag raising ceremony diri sa may Iloilo City Hall. Ang mga empleyado nakasuksok sang ilang Filipiniana inspired nga panapon ilang kabahin man sa policy sa civil service so ilang daw lang naton ang natabo kagina sa may flag raising ceremony gin-recognize sa mga awardees sa GSIS na mga empleyado sa Iloilo City Government. So kung di ko magsala isa dito si General Services Officer Joseph Head Engineer Neil Ravena kag isa pa gid ka empleyado sa Iloilo City Hall. Pagkatapos sa sining recognition may ginihiwat nga signing sa kumbaga 16-day campaign sa Zonta Club of Iloilo na gilunsad diri sa may Iloilo City Hall o pa ang Iloilo City Government ang ining 16-day campaign sa violence against women ginakampanya sa Zonta Club of Iloilo agud i-promote man sa mga empleyado diri kag sa opisina diri sa Iloilo City Hall na magapabilin nga violence free kag ang workplace diri sa Iloilo City Hall kilway sa ginatawag naton na violence against women and children. So kaina naghatag sila sa may signing sa the pledge of commitment
sa may makita natin sa atabang sa Iloilo City Hall kag nag-request pa nila ang mga empleyado dyan na magtayaw sa ilang amot kag mag-pledge no as a sign man of commitment sa 16-day campaign against violence against women no kag ang isa sa mga ginang aktibidad no diri sa may Iloilo City Government may hiwaton sila nga poster making contest na at sa mga empleyado sa Iloilo City Hall iniyakabahin man sa 16-day campaign ng Zonta Club of Iloilo City. Kagaina dyan, wala na nato na pabati, no? Pero ang naghatag man kagina sang daw iyang mensahe or acceptance si Mayor Raisa Treñas kasi niya ang iyang partnership with Zonta Club of Iloilo nagapakita sa commitment sa Iloilo City Government na magpabilin nga iluway sa violence against women or instances of workplace-related na mga insidente no diri sa may Iloilo City Government kagagod ma-promote man ang initiatives no sa Zonta Club of Iloilo kag makabaskog pagid ang campaign sa violence against women gen no so ang iyang mensahe nga tabay pa no nga magpadayon ang pagpasanyog sa Iloilo City and at the same time magapabilin nga bukas ang Iloilo City Hall sa mga concerns sa mga pumuluyo kag magapabilin ini nga isa ka safe space no para sa mga nagakinahanglan sang bullying especially sa vulnerable sector naton ng mga kabataan kag mga kababainhan dyan. By the way, Em, sa dugang ko na lang ni may ara di man sa suspension sang klase sa Iloilo City Government kasunod sang pagsulod di tropical depression verbena. Yes, John. Actually, may ara na sa automatic cancellation of classes. Pero iniya sa bahin sa preschool tubtob kindergarten lang. So, iklaroon lang nato na preschool tubtob kindergarten lang. Ang Iloilo City Government nag-announce lang sa ina no, automatic class suspension. Pero wala sila pa sa higing pagwang executive order. Kaya, kumbaga, do ano na siya, no? Do na pasulod na sa pagsulundan man sa Iloilo City kag Department of Education na for so long as mapasaka sa storm signal number 1 ang Iloilo City, automatic ang class suspension from preschool to kindergarten. So sa mga pumangyo natin na nagapamapot, ano ba lang wala klase, so preschool to kindergarten lang dyan, automatic ini nga class suspension sa bahin sa DepEd Iloilo City. Mabantay kita karon pero support kaya na sa mensahe ni Mayor. Wala man siya sa any announcement no as to class suspension. Pag magabantay lang kita karon sa hapon basta may pagwang executive order or other details and preparation niya sa pag ano man sa syudad no sa pag abot ni tropical depression na verbena diri sa Iloilo City samtang nagapadayon kita nga ara sa gihapon sa signal number 1. Maraming salamat, Em, sa imo sining mga balita nag-update nagikan dira sa Iloilo City Hall. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Chigodo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian mga balita sa Iloilo City Government, proparyos gid sa Iloilo Provincial Government, kampanya to end violence against women. Pag permas ang pledge of commitment sa sining campaign to end VAUC. Sa imo pag Klaro to ang pangayag sa aton siniya ni Emerald Santiago ang advisory sa city government. Basta signal number 1 gani, automatic na wala klase ang preschool, kinder, hasta sa elementary. Muna ang isa sa mga basihan, kay kung tanawon mo sa page sa aton sa city government daw ulihin na daw sang sinila nga aga sila naka-announce. Kaya kung dito magsala ang bulletin siguro from Pag-asa ara sa 5 a.m. na release. Alapor sila na ang dukan ko inda. Muna nga in support sa pagsulod sa bagyo, automatic ang pagdeklara ng suspension sa pilaya ka mga bulutuan naton, especially sa
elementary, kinder, at preschool. mo tatay. May mga may mga limitasyon subong ang pagbiyahe sa aton sining mga motorbangka isa man na sa aton sining nga iga-follow up. Ay, Pero dito sa may Dumangas daw suspendido biyahe dito, tinamo pasahero dito. Gatabok sa Negros ba? sa balay, Sa Roro. tanan kami malipay. Dili sa may Gimaras daw 50% capacity, hindi pwede puno-puno gid. Sa imo pang lakat, Sa Roro, Iloilo, Gimaras vice versa 75%. ang imong Pero nagabago ina from time to time depende sa mangin direksyon sang bagyong Verbena. nahay. Kay alin Amo na sa mga aton nga handaan kay dumay automatic naman na sa aton siniya ang awareness naton sa pagpanghanda para sa bagyo, especially nga daw daw wala pa gani mabulanan si Typhoon Tino kag si Uwan, buhita. si Verbana naman. Ay, Verbena gali, hindi nga Verbana. sa dugan ko ka Font na ya karon sang sang text. mo sa akon nga tunay. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:55 sa aga sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ang iban pa mga balita, ang mga updates sa aton siniya nga weather advisory. Ano gid kamo? Alert gid kamo ha sa mga rainfall warning Ang dugan nga gina-release sa aton siniya sang pag-asa. Especially sa mga areas nga flood prone, landslide prone. Monitor gid pamati gid sang balita. Kung naga-Facebook mo, hindi lang silinda nga nga puro mga balita, mga lain-lain nga mga kachismisan ng tanawon nyo. Priority anay subong ang weather para updated kamo kung di ng lokasyon ni Verbena. Para nga maka-prepare kamo sang inyo siniya nga paghahimuon, mag-stock sang aton emergency kit, pagkaon, identify evacuation areas and everything. Pangamuyo, importante, hindi gid pagkalimtan. si tutog gatulog ang laway. Hindi Importante ginaya nga dangop kita sa aton nga makaako sa tion, especially nga may mga pagtilaw kita nga ala tubangon kasubong sa mga kalamidad. dugan ko sa imong nalipay. Hindi mapunggan. Hay, hay, hay. Sa imong panglakat, mata Wala na kita sang tiyempo diri sa aton siniyang pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ako naging lamang inyong alagad ang inyong tagbalita, Janelle Baclaim. Ayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo